Pwede bang palapakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, I am excited, I am empowered, I am blessed to bless others. Minsan pa, sabihin natin, I am excited, I am empowered, I am blessed to bless others. Hallelujah. Sige po, palapakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Excited po tayo, hindi dahil medyo tumaas ang ating mga kolesterol. Excited po tayo dahil hindi pa tapos si Lord. Amen po ba? Ito po ay continuation ng kanyang pag-ibig, continuation ng kanyang pagliligtas, no? Continuation ng kanyang biyaya. Marami pong mga tao ngayon ang nangangailangan ng kaligtasan. And that's why we need to be strengthened, we need to be empowered, we need to be reminded, we need to be equipped. Amen po ba? Sabihin mo nga, are you ready to be equipped? Hindi tayo magiging stagnant. Every year, nagle-level up. Every year, lumalago spiritually. Amen po ba? Ano po yung lumago sa atin? Check na natin yung katawan natin. Amen po ba? Yan, so makikita natin yan. But today, simula po unang araw, unang linggo ng buwan ng Enero, no? Makikita po natin yung continuation, aaralin natin kung paano magiging equip ang church, no? By going to the Word of God, babalikan natin ang kanyang mga salita, yung mga pangako niya, and yung mga sistema na kung saan ginawa ng ating Panginoon Kristo nung siya po ay nandito sa lupa. Ang tema po natin for the whole month of January, sabihin nga natin, solidified. Are you solid? Or liquid? Or gas? Di ba? Pag liquid ka, madali kang mawala. Lalong-lalo na pag gas. Tama po ba? Kaya dapat maging solid po tayo. Sabi mo sa tabi mo, be solid. Yan yung topic natin. For the whole month of January, solidified. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? But bago tayo pumunta doon, kung papansin niyo yung nasa baba niya, sabi diyan, firm in Christ, united in vision, focused on the vision. Meron po tayong pinaghahandaan ngayon. And itong paghahandang ito ay hindi para tayo ay tumaba, hindi para tayo yumaman, hindi yon. Kundi yung paghahanda para sa mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. At sana nakikita ninyo ngayon yung vision na yan. Amen, Amen po ba? Amen. Yung vision na yan na tayo po ay papunta na doon. Kaya lang, kailangan nating maging handa. Kaya lang kailangan nating ma-equip, kailangan nating ma-broken, nang sa ganoon, kapag tayo po'y na-broken, papasok ang Panginoon, aayusin niya tayo upang tayo ay mas maging equip para sa mission and vision na ibinigay niya sa atin. Are you ready? Amen! Sige pa, palapakan natin ang Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng solidified na yan? Anong ibig sabihin yan? Bago dyan, basahin natin ang text natin for today. Mabilisan lang ito dahil after ng message na mabilis, no? Baka pagalitan ako ng admin. Kaya dapat mabilis lang. Naiintindihan natin, mamaya magkakaroon po tayo ng cell grouping o yung tinatawag nating cell life. Ayan. May bago mamaya. Excited tayong ipaliwanag dyan. Sabihin nga natin, cell life. Cell life. May bago tayong kultura ngayon. Iyan ang ikukulture natin sa church. Hindi tayo grupo-grupo lang. Hindi paligsahan. Amen po ba? Hindi dahil mas marami sila doon, kakaunti tayo dito. Hindi ganoon. We're going to culture a family na nagtutulungan, tama po ba? Nag-iintindihan, nagpapatawaran, at nagmamahalan. Amen po ba? Itinataas natin ang pangalan ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatiran. So anong ibig sabihin nun? Basahin natin yung text natin for today. Colossians and in Matthew. In Colossians chapter 2, verse 6 to 7, ang sabi doon, so then, sabihin natin, sabay-sabay tayo. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thanksgiving. The other passage, sabi doon, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a man wise who built his house. Sige, sabayin niyo ako. His house on the rock. Then the rain came down,
and the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet, it did not fall. Bakit kaya? Because it had its foundation on the sand. Ay, on the rock pala. Okay? So, doon pala makikita ninyo. Excited tayo dyan. Now, solidified. Ano ibig sabihin nito? Doon pala makikita po ninyo yung sinasabi ng text. Kung i-analyze ninyo siya, merong napakahalagang mensahe para tayo ay mas maging matatag, mas maging rooted, mas maging handa para doon sa vision and mission na dala-dala po natin ngayon. Okay? Ang sabi dyan, solidified means firm. Sabihin nga natin, firm, united, and focus. Napakahalaga niyan. Amen po ba? Sabihin nga natin ulit, firm, united, and focus. Sabihin mo nga sa katabi mo, are you firm? Are you united? Are we united? Sa mga mag-asawa, ba't ang dami yung mga libro, mga hawak-hawak ngayon? Ba, talagang ayos ah. Nakita ko yan. In-apply agad. In-apply agad yung natutunan. Amen po ba? So, nagle-level up. Sa mga wala last Sunday, okay lang, mamaya, bili kayo doon sa Daiso. Napakaraming notebook doon. We are going to culture an intentional studying, ang tawag dito, intentional strategy to be rooted on the Word of God. Tama po ba? Hindi itong sistema lang na sistema ng simbahan. Ito ay sistema ng Panginoon na sinasabi niya sa atin to be rooted in the Word of God. Amen po ba? So sabihin natin, solidified. Ang ibig sabihin nito, firm, united, and focus. Kung tayo po hindi firm, hindi matatag, imposibleng magkaroon tayo ng pagkakaisa. At kapag walang pagkakaisa, imposibleng magkaroon tayo ng focus. At wala tayong focus, hindi natin magagawa yung mission and vision na binigay sa atin ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen po ba? When the disciples, naalala ko po yung mga disciples, no? When they fully received Jesus Christ in their lives, hindi naman nila naintindihan at the beginning, but when they observe what the Lord Jesus Christ is doing, the Lord Jesus Christ is doing during that time, naintindihan nila na hindi lang pala pangingisda ang kanilang trabaho. Hindi lang pala pagbibilang ng pera ang kanilang ginagawa, dapat gawin. Tama po ba? Hindi lang para pumunta sa Korea para magpayaman. Hindi lang para pumunta sa Korea para dumami ang pera. Tama po ba? Or makakilala ng mga tao. Hindi lang pala yon. When they accepted the Lord Jesus Christ, nakita nila yung miracles, napakarami nilang nakitang mga bagay na kung saan. Wow, amazing. Alam niyo po, because of that, they follow the Lord Jesus Christ. They obey the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, okay, from now on, hindi ka na magiging trabahador. Ang sabi ng Panginoon, ikaw na ang magiging tagapangasiwa. Nakuha niyo po? Ang sabi ng Panginoon, hindi ka na mangingisda. Ikaw na ang magmamay-ari ng mga palaisdaan. Amen! Ang sabi niya, hindi na lang ikaw umuupo sa church. Ang sabi niya, ikaw ay hahayo at magdidisipulo ng disipulo ko. And are you excited with that? Sige nga po, kung sino excited, palpakan nga natin ang Panginoon. So when these disciples received the Lord Jesus Christ, naintindihan nila yung vision, naintindihan nila yung mission nila, nagkaroon sila ng calling. When they received the vision, nagkaroon po ng big transformation sa kanila pong mga buhay. And when they solidified in Christ, no, yung foundation nila mas lalong naging matibay, yung pananampalataya nila mas lalong naging malawak, mas lalong maging matibay, at yung pananampalataya nila hindi na siya basta-basta natitinag. Amen po ba? Ang declaration natin, no, this 2026, no, ang sabi diyan, CFICC is not called to be hindi lang para mag-ingay, no, hindi lang para maging busy, hindi lang para maging mas maganda, mas malawak. Tayo po this 2026 ang ating declaration, hindi lang tayo nag-iingay, kundi tayo po ay mas lalong nagiging stronger. Amen po ba? Mas nagiging klaro yung buhay natin, yung vision natin, yung pangarap natin, nakikita natin, yung pangarap ng Diyos sa buhay natin, mas lalong nagiging klaro. Amen po ba? At yung buhay natin, hindi lang basta palaki ng palaki. Di ba? Kundi ano po, mas lalong nagiging malalim sa ating pong pananampalataya
sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Ang gusto kong sabihin, because this church vision is vision of multiplications. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sabi diyan, before the Lord will going to multiply us, hindi pwedeng hindi tayo isolidify ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Do you believe on the vision of multiplication? Hindi lang ito paramihan ng miyembro, kundi ito po ay paramihan ng mga kaluluwa na kung saan madadala mo sa Panginoon. Because that is the real wealth, treasure na hindi na nawawala, hindi na nananakaw na sinasabi po ng Panginoon sa atin. And you are excited with that. Are you excited with the treasure, mga kapatid? Amen po ba? Before the Lord will going to multiply this church, tatandaan po natin, hindi pwedeng hindi tayo ayusin ng Panginoon. He will make sure that our foundation is firm, our faith is unshakable. Bakit? Kasi po, the more na tayo lumalalim, lumalago, tumatagal sa paglilingkod, the more na mas rumarami ang mga pagsubok. Walang nag-amen, parang ayaw nyo nang ituloy. Amen po ba? Naniniwala po ako na yung mga pagsubok na yan, this coming 2026, mag-a-upgrade siya. Kasi, nag-upgrade na rin yung pananampalataya mo. Kung dati ang paniniwala mo, isa ka lang napakaliit, ngayon hindi na. Ikaw ay isang napakalaki na, sapagkat si Kristo ay nasa iyo. Amen po ba? Kung dati napaka-negative mo, ngayon hindi na, sapagkat pinatunayan ni Lord the last 2025 kung gaano siya katapat. Nung mga panahon na walang-wala ka, napakahina mo, nariyan siya, iprinubide niya lahat. Amen po ba? Nalala ko po tuloy, nakita niyo po yung pinagdaanan namin. Wala nang pag-asa, uuwi na kami. Pero He makes supernaturals. Gumawa siya ng paraan, kaya nga nandito pa rin po tayo ngayon. Amen po ba? May mga decisions in life tayo na kung saan, because of testings, problems, gusto na nating sumuko. Gusto na nating umuwi ng Pilipinas. Maraming mga ganyang testimony. May mga long distance relationship. Nalala ko yung mga kwento dito, no? Gusto nang sumuko ni Kainet noon, uuwi na ng Pilipinas. Di ba? Pero nandito pa rin siya ngayon. At pinagpala ng Panginoon to be a blessing for this church and to her family. Amen po ba? And mamaya ipapaliwanag niya sa atin, i-share niya yung mga ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Palapakan natin si Lord sa buhay ng ating mga kapatid. Dumating ang bagyo sa buhay ni Brother Loy. Nawala ang kanyang business, mga ipon niya, mga alaga niyang baboy, itinangay. Panandalian siyang nalungkot. Pero ngayon ang isinisigaw niya, salamat Panginoon sa mga pagsubok na aking pinagdaanan. Nag-level up. Amen po ba? It is not about the circumstances. It is because of the grace, the power of God in him. Amen po ba? Sa kanyang buhay. Sige po, palapakan natin si Lord. Ang isang building na kung saan ginawa, no, na mali ang pundasyon. Naniniwala po ako na ito po ay madaling matumba. Amen. Sino dito ang engineer? Gingineer. Diba? Meron. Alam nyo, diba, kung paano gumawa ng isang bahay. Kailangan may plano. Kailangan may sistema. May preparations, may blueprint na tinatawag. Hindi pwedeng dahil nagustuhan mo lang, dahil maganda ang bahay niya, ay magpapatayo ka na rin. Tama po ba? Kailangan may plano. Ngayon, the same thing po sa buhay natin. If we don't have plan, and we don't know the plan of God in us, madali po tayong babagsak. Amen po ba? In the same way, yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon, this faith is proven not in comfort, mga kapatid. Tatandaan niyo po yan, but in pressure. And that's why I would like to tell you, this coming 2026, napakarami mga pressure ang nakaabang. Yun lang. Ba't nalungkot kayo? Sabihin, marami mga pagsubok. Marami mga pressure na tao. Amen po ba? Parang hindi kayo excited. Naniniwala po ako, I would like to challenge you. Yung faith natin, yung faith na yung katabi mo, is only proven not in comfort. During the time na maayos ang lahat. Yung pananampalatayang yan, ay nakikita kung ano ang tunay na kulay niya sa mga panahon ng pressures.
Sa mga panahon na kung saan sobrang hirap ng lahat. Sa mga panahon na sobrang hirap magtiwala. Sa mga panahon na kung saan nakaka-challenge ang financial natin, nakaka-challenge ang trabaho, nakaka-challenge ang mga tao nasa paligid natin. Yan ay ipapadaan lang sa atin ng Panginoon. Why? Because He wants to solidify your life. Amen po ba? Amen. Are you excited with that? Amen. Palapakan natin si Lord. Jesus never promised a storm-free life. Hindi niya pinangako na kapag naging Kristiyano ka, magiging maayos lahat. Ang sinabi niya, makakasama mo ako sa lahat ng mga lakbayin mo, sa lahat ng mga pagsubok mo. Amen po ba? Kaya pala, pastor, nung naging Kristiyano ako, dumami yung pagsubok. Pero alam niyo po ba, kung titignan ninyo, yung mga panahon na naranasan mo yung mga pagsubok na yon, ngayon, nandito ka pa rin, napagtagumpayan mo. Alam mo kung bakit? Because sinamahan ka ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? He promised a storm-proof foundation. Sabihin nga natin, storm-proof foundations. Hindi yung tanong na, naging Kristiyano ako, will the storms comes? No, hindi na yon. Kundi ang dapat tanungin natin sa ating mga sarili, no, what are we built on? Ano yung bagay na nagiging dahilan kung bakit tayo ngayon nagiging stronger sa ating pananampalataya? Tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo siya. Kailan yung huling araw o kailan yung huling panahon o situation na para bang gusto mo nang sumuko? Sumuko. Ayaw ko nang magsimba. Di ba? Puro na lang pagsubok. Puro na lang problema. Di ba? Ayaw ko na mag-involve sa cell life. Oh, cell life. Sabi natin, lagay natin sa isip na, sabi natin, cell life. Cell life. Ayaw ko nang mag-pray. Ayaw ko nang magbasa ng Bible. Ayaw ko nang sumunod sa cell life leader ko. Kasi sobrang hirap. Hindi pa nga nakakapagsimula, parang ayaw nang sumubok. Kaya ko ba talaga, pastor, mag-lead? Hindi mo talaga kakayanin yan. Kakayanin mo yan kung kasama mo ang ating dakilang Diyos. Amen po ba? So what is the truth? What is the truth? Malapit na. Okay? Ang sabi doon, a church can be only be solid if we knows or if he knows and have the right foundation. Okay? Ang isang simbahan ay mas magiging matatag, magiging solid, no? Kung alam niya ang, ano sabi doon? Tamang pundasyon. And ang foundation po ng isang church, no? Ang foundation ng isang church ay hindi nakadepende sa mga program ng simbahan. Tatandaan niyo po yan. Magandang may sistema, magandang may program, pero hindi dyan nakadepend ang foundation natin. Okay? Yung structure ng church cannot even save us. Amen po ba? Hindi pwedeng isave tayo ng simbahan, yung structure ng church, sapagkat ang makakagawa lang yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Amen. Siya lamang, wala ng iba. So what is the point? There are 3 things, very quick, na kailangan nating baunin ngayong 2026 sa ating pong mga hamon sa buhay. Meron pong 3 declaration dito. Sabihin natin, first, Jesus Christ is our only foundation. Malinaw ba yan, mga kapatid? Bakit ganon? Alam niyo po, maraming nagsisimba, mali ang kanyang perspective, mali ang paniniwala. Magsisimba ako para mawala ang aking mga kasalanan. Tama po ba? Magsisimba ako kasi para magbawas ng kasalanan. Magsisimba ako kasi baka nakakahiya naman kay pastor. Magsisimba ako kasi meron kang gustong hingin sa Panginoon. Tama po ba? Parang most of the times nagiging genie ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya tayo nagsisimba. Kaya tayo nagjo-join sa mga cell life natin. Amen po ba? Pero alam niyo po ba, ang totoong foundation, wala sa church. Wala dito sa loob. Ang totoong foundation, nandito siya sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Sino yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat klaro yan. Amen po ba? Klaro na walang ibang sentro, walang ibang foundation na makakapagpatatag sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang.
Amen po ba? Balikan natin yung text. Matthew chapter 7, verse 24. Sabi doon, everyone who hears these words, okay? That is the word of God, of mine. Ang sabi doon, and puts them into the practice. Is like, ano sabi doon? It's like a wise man who built in his house on the rock. Maiintindihan nyo ito kapag may mga project kayo na pinapatayo sa Pilipinas. At para mas maging klaro, no? Makikita po natin dito yung word na ginamit dito ng author. Sabi, everyone who hears what? The word of Jesus. Yung message, yung gospel. Tama po ba? And yung gospel na yon ay napakatindi niyan. Kapag binasa natin ang Bible, huwag nating lampasan yung mga bagay na masakit pakinggan. Tama po ba? Sapagkat yon ang mga bagay na kung saan tatanggal sa ating mga pride, ano pa ba? Yung mga ego natin, ano pa ba? Yung mga reservations natin. That is the word of God. Now, sabi ng Panginoon dito, everyone who hears these words of mine and put them into practice. So kung naintindihan natin yung truth, sometimes the truth hurts. Nakuha niyo po? The truth hurts. Pero pag dinisregard natin yon, means most of the time, hindi natin ito ginagawa into practice. Ang tawag sa atin, mangmang. Unwise. Tama po ba? Ang sabi doon, pag inilagay mo yan, sinunod mo yan, iprenactice mo yan, ang sabi doon sa Bible, wise person. Magaling. At alam niyo po ba, na yung mga magagaling na tao lang ang nakakapagpatayo ng bahay na matibay. Amen po ba? Kung wala kang, ang ibig sabihin ni Pastor, kapag wala kang idea sa pagpapatayo, marahil ang ipapatayo mo lang ay yung mga light materials. Hindi ko naman sinasabing marami, may mga bahay din kami na light materials lang. Pero kung titignan niyo, hindi siya matibay. Hindi siya matibay kapag mga light materials lang ginamit. Ngayon, kapag alam mo yung sistema kung ano yung pagpapatayo ng matibay na bahay, ibig sabihin meron kang idea, alam mo, yun ang gagawin mo. Tama po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon para hindi kayo antukin. Ang sabi dito, kung hindi naging klaro na kaya tayo nabubuhay ay dahil kay Kristo, hindi magiging sentro si Jesus sa ating mga pang-araw-araw na buhay. If we really know that Jesus is the right foundation, brothers and sisters, imposibleng hindi tayo maniwala sa kanyang mga salita. Accept His rebuke and apply His teaching sa ating mga buhay. Tama po ba? Tama po ba? Not the personalities. No, hindi yung mga tao nasa paligid natin, not the person who is in position, not the tradition, not even the experiences. Kapag itong naging foundation natin sa ating pong pananampalataya, sa pag-build ng ating pananampalataya para tayong nagtanim o nagtayo sa buhanginan ng bahay na kung saan hindi matibay. At kapag itong ginawa natin, pag dumating ang mga alon ng buhay, ay madali tayong magigiba. Amen po ba? Amen. So church, I would like to say, CFICC stands on Christ alone. Are you with me? Amen. In Christ alone. Siya ang totoong foundation natin. At kapag malinaw sa iyo yan, magiging klaro na kapag dumating ang mga pagsubok, babalik ka kay Kristo. Tatawag ka kay Kristo. Gagawin mo ang mga bagay para kay Kristo. Amen po ba? When Christ is the center, the church will remain stable. Hindi lang yon. The church cannot stop. Hindi mo pwedeng pigilan yan. Lalago yan. Dadami yan. If Jesus is the center, the church will going to expand. Lalago yan. Amen po ba? Amen. And the second one, sabihin natin, stand firm. Storms reveal the foundations. Sabihin mo nga, stand firm. Matthew 7, verse 25. Balikan natin. Sabi doon, the rain came down. Sabay-sabay natin basahin. The rain came down. The streams rose. The winds blew. Okay, balikan natin. Himayin natin. Sabi doon sa unang salita, the rain came down. Many of us, we don't want rain.
Sino dito yung gustong-gustong may ulan? Siguro yung mga magsasaka. Tama po ba? Pero most of us, ayaw natin ng maulan kasi hindi tayo makagala. Pero minsan, naisip nyo ba na meron tayong instinct sa ating mga kaisipan na napaka-selfish natin? Ayaw natin ng ulan kasi nga hindi tayo makalabas, basa sa labas. Pero hindi po ba na may mga tao rin na gustong-gustong may ulan? Kasi sa pamamagitan ng ulan, doon sila nabubuhay. Doon sila nakakapagsimula. Doon sila nagkakaroon ng pag-asa. Amen po ba? Umaayos sa madaling salita ang kanilang mga buhay. So I would like to remind everyone, yung ulan ng mga ito, yung ulan na sinasabi dito, it seems para bang sobrang hirap tanggapin most of the times. Yes, darating yan sa ayaw at sa gusto natin, darating ang mga ulan ng buhay. At minsan sa sobrang daming ulan na yan, para bang sobrang hirap makasurvive. Yung mga hangin na kung saan dumadampi, dumadako sa atin, na kung saan sobrang nagpapabigat sa atin, hindi natin maiiwasan yan. Pero naniniwala ako na kapag ang foundation natin matibay, matatag, naiintindihan natin that we are in Christ, anumang mga pagsubok na yan, this coming 2026 or this 2026, hindi tayo basta-basta lang matutumba. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay na yan dumaan and beat against the house, which is you. Tayo yon, no? Tayo yon. Sabi mo, ikaw yon. Binild ni Lord yung kanyang sarili sa atin, nasa atin siya. Ang sabi doon, yet, hindi ka matutumba. You did not fall. Ang sabi doon, because it had its foundation on the rock. And who is the rock? Jesus. Kaya pala merong mga natutumba. Pero alam niyo po, kahit na minsan na kay Kristo na tayo, may mga pagkakataon na nadadapa tayo. Tama po ba? Normal yan. Normal yan. Ang mahalaga, tumatayo tayo. At muli tayong lumalapit sa Kanya. At alam niyo po si Lord, hindi niya tayo tatakbuhan. Hindi niya tayo tatakilikuran. Laging nakahanda ang Kanyang mga kamay sa mga panahon na sobrang hirap ng lahat. Sa mga panahon na may mga pagkakamali tayo, ang grasya niya ay sapat. Ang sasabihin niya sa akin, okay lang yan, ha? Halika na dito. Sin no more. Huwag ka nang magkasala. Huwag ka nang matumba. Bangon. Nandito lang ang tatay. Amen po ba? Yun si Jesus Christ. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. I would like to say, storms of life reveals what truly we believe. Yung mga storms ng buhay natin, yan yung nagre-reveal ng totoong tayo kung ano yung pananampalataya natin. Yung mga storms ng buhay natin, yan yung mga nagpapatibay sa ating pananampalataya kung sino talaga tayo sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Who we really follow. Are we following the Lord Jesus Christ or are we following this world? Kasi this world napakadali. Di ba? Ang sabi ng mundo, everything is okay as long as you are enjoying. Tama yan. Hanggat nagsasaya ka at wala ka namang iniistorbong tao, okay lang yan. Tama po ba? Ganun ba mostly ganun ang sinasabi ng mundo. Tama po ba? Dahil ginagawa ng lahat, okay lang yan. Wala ka namang inaagarabyado. Nakita niyo po yung pandarayan ng kaaway. Pero sabi ng Panginoon, makipot ang daan patungo sa langit. And most of the times, mas pinipili natin ang way ng mundong ito kaysa way na kung saan gustong daanan natin ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi diyan, trials don't destroy solid faith. Naniniwala po ako that it exposes weak foundations. Minsan alam natin, Pastor, okay na yung foundation ko. Araw-araw ako nagpe-pray. Okay na, Pastor, nagsisimba ako. Okay na, Pastor, nagbibigay ako. Okay na, Pastor, wala akong ginagawang masama. Sa kapwa ako, napakabuti kong tao. Pero pag dumating yung pagsubok, tinest tayo, yun na. And that's why dyan pumapasok, no? Yung mga bagay na kung saan very uncomfortable sa atin. Why? Because it exposes the weak foundations in us.
At yung mga foundation na yan na tayo ang naglagay, ang alam natin matatag, hindi pala, i-expose ng Panginoon so that it will be replaced with the right foundation. Nang sa ganun, pag dumating yung mga pagsubok ng buhay, sigurado tayong hindi tayo basta-basta matitinag. Palapakan natin si Lord. Grabe yung message. Amen po ba? So, don't worry mga kapatid, kapag in-expose ni Lord yung mga bagay na yan, let us be teachable. Let us be teachable. Accept breaking. Accept correction. Accept the truth. Because those things will going to help you grow in your faith in Christ. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. And the last one. A solid church starts with solid hearts. Sabihin nga natin, solid heart. Hindi ka liquid, solid heart. Colossians chapter 1, verse 17. He is before all things, and in Him all things hold together. Nakita niyo yung salitang, in Him all things together. Kung ang vision natin ay united tayo para alamin kung sino si Kristo, naniniwala po ako na tayo po ay magtatagumpay sa vision and mission na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Why? Because we are united in Christ. We are united in Christ. A solid church is made of rooted believers. Ang isang simbahan na solid ay binubuo yan ng mga hindi shallow people na taga-attend lang. Tama po ba? Nag-a-attend lang. Sila ay binubuo ng mga tao, mga believers, mga disciple na kung saan naniniwala na si Kristo ang lahat-lahat sa church na yan. Amen po ba? A solid church is made of rooted believers. Kapag sinabi nating rooted believers, ang kanilang prinsipyo is not based on the standard of the church. Yung gusto lang ng church. Amen po ba? Kundi kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Yun yung Word of God. Kapag sinabi ng Panginoon ito, yung standard na daanan mo. Ayan, alam niyo po, pag sa this 2026, we are more on discipleship, prayers, equipping leaders. Are you excited for that? And I would like to say, a solid church embrace spiritual discipline, mga kapatid. Kung gusto natin maging solid, embrace natin ang spiritual discipline. At ituturo sa inyo yan ng mga cell life leaders ninyo. Amen po ba? A solid church is guided by the truth and fully surrendered life to Jesus. Nakita niyo yung salitang truth? That is the Word of God. Nakita niyo yung salitang surrendered? Ibig sabihin, walang reservation. Talagang ibibigay mo lahat sa Panginoon if you want to be solid. Now, ang gusto natin maging solid tayo. Pwede bang gawin natin ang mga bagay na to? Amen po ba? Amen. So ano yung gusto kong i-emphasize before we end? No? Gusto kong sabihin, before we are solid in vision, church, tignan nyo yung isa't isa, before we are solid in vision, we must be solid in Christ. Ulitin ko, we must be solid in Christ. Hindi ka nasi-shake sa iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? We need to be solid in Christ. If we are solid in Christ, we will be eager. Ito yung manifestation na dapat natin makita. We will be eager to know and serve Him more. Ibig sabihin, hindi nagtatapos sa araw lang ng linggo. Magpapatuloy yan araw-araw. Amen po ba? Hindi lang sa linggo ang pagbabasa ng salita ng Panginoon o pakikinig ng mga salita niya. Even in your private life, ginagawa mo yan. Amen po ba? If we are solid in Christ, naniniwala ko mga Panginoon, we will resist sin. Sabihin nyo nga sin. You will going to resist sin. Alam mo yan nasa iyo yung Holy Spirit. So malalaman mo ngayon kung tama o mali ang ginagawa mo. Tama po ba? Hindi mo maitatago yan. If we are solid in Christ, we will accept correction. Tama po ba? We will embrace accountability from our leaders, from our pastors. Why? Because without accountability, you will be in danger. Ako po, kahit na pastor na ako, may mga mentor ako. May mga nagbabantay sa akin. May mga nananalangin sa akin. Most of the pastors na walang accountability, leaders na walang accountability, madalas silang bumagsak.
madalas silang bumagsak sa patibong ng kaaway. At ayaw nating mangyari yan. Tama po ba? Kaya nga this 2026, mas lalo tayo magiging intimate. Tama po ba? Mas lalo tayo magiging intimate. Magkakaroon tayo ng mga leaders na susundin natin. Tama po ba? Na kung saan tuturuan tayo ng mga biblical principles, insight, na kung saan rooted doon sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Are you excited with that, mga kapatid? So, kailangan po nating i-resist ang kasalanan. Kailangan natin i-accept ang corruption. Kailangan natin magkaroon ng mga accountabilities from other people. So, what is our declaration? I would like to say, mga kapatid, CFICC is built on Christ alone. Uulitin ko. This church is built in Christ alone. That's why we are unmovable. Sabihin nga natin, unmovable. Unshaken. Sinishake tayo pero nakakapit pa rin. Tama po ba? And unstoppable. Walang makakapigil sa atin. Lalago tayo. Amen po ba? Dadami tayo. Dadami tayo. Dadami ang mga disciples natin. Amen po ba? Dadami ang mga tao na kung saan dadalhin natin sa Panginoon. Because we are going to make the disciples of Christ. Not our disciples. Ipinagkatiwala lang po sa atin. Amen po ba? Tayo na tayo tumayo. Salamat po aming dakilang Diyos. You're so amazing. Sa buhay po ng bawat isa. You're so amazing. Dakila ka aming dakilang Diyos. Salamat po sa inyong mga salita. Na ngayon, Panginoon, nagsimula po ang 2026 na kung saan ibinaba niyo po, Panginoon, ang sistemang ito. The system, O God, of making disciples. Equipping leaders, O God. Winning souls. Nang sa ganung, Panginoon, dumami pa ang mga maligtas. At pupunuin namin, Panginoon, ang langit sa kaparaanan na itinuro niyo po sa amin. Aming dakilang Diyos, salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa as we continue, Lord, to meditate your word. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.